Highest risk pagdating sa breast cancer ang mga Pilipina at mahigit 60% sa mga pasyenteng Pilipino nasa late stages na po ng breast cancer kapag na-diagnose. Kaya sa isang pop-up clinic sa Toronto, hinimok po ang mga Pilipina na gawing regular ang pagpapa-examine para maagapan ang anumang makikita. Narito ang report ni Paula Saraza. Pretty much have the breast screening every year because I'm high risk. Ginugunita ang Breast Cancer Awareness Month tuwing buwan ng Oktubre. Sa Scarborough, sa ikalawang pagkakataon, isang Filipino breast health pop-up clinic ang isinagawa para maengganyo ang mga kababaihan sa komunidad na sumailalim sa early screening. In Scarborough especially, we have a very high Filipino population, and within breast cancer, Filipinos have a higher than average risk, so it's really important to cater to our local community. Ito ang patuloy na proyekto ng Kababayan Multicultural Center at Scarborough Health Network. Bukod sa mammogram screenings, mayroon ding educational sessions para raw mas mapalawak ang kaalaman ng mga pasyente sa banta ng breast cancer, mabisang paraan para maagapan ang sakit, at kahalagahan ng check-ups at screening. Even though we encourage na nag-self-exam kayo, maraming early na disease na hindi mo mararamdaman. So when we do the mammograms, pwede namin makita at mahanap habang early pa yung mga disease. So kung may treatment na kailangan, maaga din magagawa. So mas okay kasi ibig sabihin na parang higher success na pwedeng complete cure. Likas na nga raw sa mga Pilipino ang pagiging maalaga sa kapwa, pero paalala ni Dr. Chinko, hindi rin dapat binabaliwala ang sariling kalusugan. Alam ko na maraming mga Pilipino na marunong na mag-asikaso ng ibang tao, pero importante din na kailangan sarili rin mag-asikaso ng sarili. So that's why we have programs like these. Sa mga bansa sa Asia, Pilipinas ang itinuturing na highest risk pagdating sa breast cancer. Mahigit 60% rin sa mga pasyenteng Pilipino nasa late stages na ng sakit kapag nadadiagnose. Datos at pananaw na nais baguhin ng grupo sa likod ng Filipino Breast Health Pop-Up. There's so many myths out in the world and about breast health, and some people think they don't get breast cancer, or some people think it's an old lady disease. It's really not. As of last year, Ontario government actually lowered the screening age from 50 to 40. So as you can see, there's a really big focus on young women getting screened earlier, before menopause, when there's hormone fluctuations. There's no microscopic view and we don't have x-ray views as a healthcare provider. Pag hindi po natin nakita yan ng mas maaga, lalo pong lumalaki, involvement of lymph nodes or other parts of the body, okay? The sooner that we catch it, if there is, then the better it is, because this way it can save lives. Paalala ni Dr. Chinko lalo sa mga nasa lahi ang sakit na cancer. Definitely, if there's a family history, that will give you at higher risk for breast cancer. Especially if marami yung family members na meron ng cancer, baka you might qualify for what's called high risk, in which case you need more screening. Nais ipaalala ng mga eksperto na sakop ng Ontario Health Insurance ang mammogram sa ilalim ng Ontario Breast Screening Program. Kwalipikado rito ang mga nasa edad 40 hanggang 74 at hindi na rin kinakailangan ng doctor o nurse practitioner referral para kumuha nito. Paula Saraza, Omni News, Toronto.